Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Ito ang pagsisimula ng World Territories na inilatag ni Noah matapos ang baha. Ipapaliwanag natin ang mga muhon or landmarks sa pagitan ng mga teritoryo ni Shem, Ham at Japheth. Bakit mahalagang maunawaan ang World Territories? Number 1, para makilala natin ang ating mga sarili. Number 2, para guided ang ating bansa sa magulong geopolitics. Number 3, para alam natin kung saan tayo dapat lumugar sa biblical at geopolitical issues. Ang mga prophecy ay events, mga pangyayari, ibig sabihin, mahalaga ang lokasyon at territorial boundaries. Hindi mo pwedeng talakayin ang isang pangyayari kung hindi mo alam ang mga location. That is extreme foolishness. Sa Tagalog, katangahan. Halimbawa na lang natin ang Gog at Magog. Paano mo malalaman sino si Gog, sino si Magog sa kasalukuyang panahon kung hindi mo alam ang family tree ni Noah at ang kanilang mga territory? Basta ka na lang magtuturo sa China kasi may dragon, sa Russia kasi katunog na hermeneutics. Extreme idiocy po yan. Para hindi masayang ang inyong oras, habang kami ay naghahanda para sa World Territories, siguraduhin yung napanood at naunawaan ang Rivers of Genesis series. Critical po yan sa territorial boundaries. Kapag nilaktawan nyo ang Rivers of Genesis, wala na. You lost your trail. Tandaan ang pagkakasunod-sunod ng dapat panoorin. Number 1, Introduction to the Rivers of Genesis. Number 2, Gihon. Number 3, Parat. Number 4, Hiddekel. Number 5, Pison. Babala, huwag kayong manunood ng mga uploaded videos kung saan-saan. Wala po kaming Facebook account at ingat po sa mga impostor na ginagamit ang Oferian Heritage Conservatory. Manood lamang direkta sa ating YouTube channel dahil maraming chap-chap videos ang naglipana sa labas kung saan inalis na nila ang mahahalagang bahagi kung ito ay sumasalungat sa gusto nilang doktrina. Mahalaga ring tandaan, ang mga videos ng OHC ay para lamang sa mga seryosong gustong matuto. Magpapauna na kami. Mabusisi ang talakayan sa World Territory Series. Kailangan ninyo ng focus at pagiging open-minded. Sa mga matagal nang naghihintay ng World Territories, pasensya na kung ngayon lang ito nasimulan. May hinintay kasi tayong impormasyon. Yan ay kung nasaan ang Land of Eden at ang totoong Mount Zion. Lahat po yan ay critical locations. Nag-pop up na ang Land of Eden noong May 8, 2020, eksaktong 11:11 ng gabi. Kaya masisimulan na natin ang World Territories. Yan po ang hinihintay nating hudyat. Isa na lang ang hinihintay natin, ang ma-reveal ang totoong Mount Zion. Ngayon, bilang pauna para sa World Territories, ang video na ito ay mahahati sa dalawang sections. Ang first section o section 1 ay tungkol sa Jubilees bilang reference. Alam namin, ito ang intriga ng mga ignoranting mangmang na gustong i-discredit ang ating presentation. Kaya ito ang unang preparation. Bakit Jubilees ang ginamit natin? Ang Book of Jubilees
ang nag-iisang libro kung saan matatagpuan ang mahalagang detalye ng world territories ayon sa pagkakahati ni Noah. Ngunit, tandaan, hindi si Noah ang sumulat ng Book of Jubilees. Ang nilalaman ng Jubilees ay ayon sa Revelations kay Moses. Ngunit, hindi rin sinabing si Moses mismo ang nagsulat ng Jubilees. Kumbaga, ang ideas or nilalaman lang ang nagmumula kay Moses. Ang tanging surviving manuscript ng Jubilees ay ang Ethiopian GS text na tinatayang mula sa 15th century. Maraming nag-criticize sa amin noon. Bakit daw hindi namin ginamit ang Jubilees sa family tree ni Adam under Creation series? Pero ginamit namin sa world territories. Yan ang lilinawin namin ngayon. Tandaan nyo na ang nilalaman ng Jubilees ay galing kay Moses. Ano si Moses? Hebrew Shemite. Therefore, ang original Jubilees ay Hebrew. Tandaan nyo yan. Hebrew po ang Jubilees. Ngayon, repasohin natin ang pinagdaanan or history ng English Book of Jubilees na hawak natin ngayon. Ayon sa Britannica Encyclopedia, ang Hebrew Jubilees ay unang isinalin sa Greek at mula sa Greek, isinalin ito sa Ethiopian. Tanging ang Ethiopian version lamang ang nag-survive na kompleto. Year 1895, unang isinalin ang Jubilees sa English ni Robert Henry Charles. Yan ang Jubilees na hawak natin ngayon. Galing sa Ethiopian GS text dahil sa panahong yun, hindi pa natatagpuan ang original Hebrew. Tanging ang Ethiopian version lamang ang buo na pwede niyang pagkunan. Year 1947, natagpuan sa Qumran Caves ang Hebrew version ng Book of Jubilees kasabay ng Dead Sea Scrolls. Ayon sa Wikipedia, ito na ang pinakamalaki at pinakamaraming manuscripts, pangalawa sa Psalms. Note, ang Psalms ay may 150 chapters. Walang impormasyon na ang Hebrew Jubilees na natagpuan sa Qumran Cave noong 1947 ay isinalin din sa English. Lumalabas na ang Jubilees na meron tayo ngayon ay yung isinalin pa ni Robert Charles noong 1895. Hindi yan direktang galing sa Hebrew Jubilees. Sa aming paghahanap ng information, ito ang aming natagpuan. Ayon kay James Van der Kam, isang European-American Bible scholar, hindi daw accurate ang Hebrew version kumpara sa GS text ng mga Ethiopians. Yan ang nakikita naming idinadahilan ng mga scholars, kaya hindi na isinalin sa English ang Hebrew version ng Jubilees. So lumalabas na ang hawak talaga natin ngayon ay dumaan na sa kamay ng mga Greeks at naisalin sa Ethiopian, at yun daw ang mas accurate kesa sa Hebrew version. Red flag po sa amin yan. Something is wrong. Papaanong magiging mas accurate ang Ethiopian version na galing na sa mga Greeks kumpara sa original Hebrew version? Ngayon, itong mga ignorante na puro pag-criticize ang ginagawa ay walang alam na dalawa ang ancient version ng Jubilees, isang pure Hebrew at isang Ethiopian GS text na isinalin mula sa Greek version. So bakit namin pinagdududahan ang authenticity ng kasalukuyang Ethiopian Jubilees? Number 1, dalawang salina ang pinagmulan, Greek tapos Ethiopian, then to English. Number 2, may history ang mga Greeks sa pagmanipula ng mga translations, gaya ng pagpapalit ng tunay na pangalan ng Ama at ng Misaya sa Biblia. Number 3, ang family tree ni Adam sa Jubilees ay in conflict sa nilalaman ng Genesis. Ito ang punto ng OHC. Napakadaling sabihin ng mga scholars na inaccurate ang Hebrew version, pero hindi ka panipaniwala dahil si Moses na pinanggalingan ng totoong Jubilees ay Hebrew Shemite. It is logical to think na may nakita sila sa Hebrew version na hindi kanais-nais o hindi favorable sa kanila,
Kaya mas mabuti pang huwag na lang isalin. At ang pananatilihin na lang ay ang version ng mga Greek na isinalin sa Ethiopian. Walang pinagbago, dating gawi. Ngayon, alam nyo na bakit hindi namin ginamit ang Jubilees sa family tree ni Adam. We stick to Genesis. Ngayon, bakit naman ginamit natin sa territorial boundaries? Sagot, dahil madali ma-verify kung tama ang nilalaman na andyan ang world map, archaeology, history, at kung ano-ano pang sciences na pwede mong gamitin para ma-validate ang nilalaman ng information. Bakit hindi kasama ang Jubilees sa Biblia? Sagot, ang Jubilees ay isa sa mga librong hindi isinama ng Sanhedrin noong pinakanonize ang Biblia. Yan ang brief history bakit hindi kasama ang Book of Jubilees sa Biblia. Ngayon, dumako tayo sa section 2. Orientation, spherical versus flat earth. Yan ang section 2. May dalawang model ng earth na nagbabanggaan at nakakaapekto sa pagtatalakay natin ng world territories. Yan ang flat earth versus spherical earth. Ano ang gagamitin namin at bakit namin ito ginusto? Ano ang nire-reject namin at bakit namin ito inayawan? Ang bottom line ng ating basihan ay kung alin ang biblical, flat earth ba or spherical? Busisiin natin, medyo multi-level analysis po ito. Please bear with us. Isaiah chapter 24 verse 15 hanggang 16. Basahin natin. Therefore in the east, give glory to Yahweh, exalt the name of Yahweh, the Elohim of Israel, in the islands of the sea. Verse 16, from the ends of the earth, we hear singing, glory to the righteous one. Sa Isaiah chapter 42 verse 10 naman, ganito ang sinasabi, sing to Yahweh a new song, His praise from the ends of the earth, you who go down to the sea and all that is in it, you islands and all who live in them. Ito ang catalyst question. Nasaan ang ends of the earth na sinasabi ni Prophet Isaiah? Para masagot, susundan natin kung nasaan galing ang nag-aawitan. Point number 1, nasa east. Point number 2, merong maraming islands. Point number 3, lumulusong sa dagat ang mga tao. Sa flat earth, ang ends of the earth ay ang Antarctica sa South Pole. Ang Antarctica, ayon sa flat earth, ay isang bakod o pader, paikot para hindi sila mahulog sa flat earth. Ito ang analysis natin tungkol dito sa flat earth. Semplang number 1, ang Antarctica bilang ends of the earth ay nasa south. Ano ang sabi ni Prophet Isaiah kung nasaan ang kanyang sinasabing ends of the earth? Nasa east. Ang layo nyo, flat earthers. Semplang number 2, ang marker ng ends of the earth ay group of islands, plural. Sablay ang Antarctica dahil hindi po yan group of islands. Simplang number 3, ayon kay Prophet Isaiah, may mga nakatira sa islands at the ends of the earth at sila ay nag-aawitan. Sablay ang Antarctica. Ang sinabi ni Prophet Isaiah ay nag-aawitan. Ibig sabihin mga tao, hindi syokoy. May mga tao bang nakatira sa Antarctica? Wala. Nakatatlong sablay agad kayo, flat earthers. Bilangin nyo, 3 yan. Madadagdagan pa yan. Ituloy natin. Sundan ang nag-aawitan. Psalms chapter 65 verse 8. The whole earth is filled with awe at your wonders, where morning dawns, where evening fades. You call forth songs of joy. Analysis. Where morning dawns, tinutukoy ang east or silangan.
Sa previous verse, napatunayan na natin na ang ends of the earth ay nasa east, kung saan pumuputok ang araw at naglalaho ang gabi. Ngayon, talasan ang pandinig at huwag kukurap. May circular line o guhit sa pagitan ng dilim at liwanag. Ibig sabihin, nilagyan ng boundary ang east at saka ang west. Basahin ang parallel verse, Job 26, verse 10. He hath compassed the waters with bounds until the day and night come to an end. Medyo malabo ang King James Version sa verse na ito. Tingnan natin ang verse sa isa pang version. Job 26 verse 10 pa rin ito. Easy to read version. He drew the horizon on the ocean like a circle where light and darkness meet. Ayan, medyo malinaw. Ang circular or pabilog na linya ay iginuhit sa katubigan kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Technically, ang tinutukoy ay kung saan nagtatagpo ang east at saka ang west. Saan iginuhit ang pabilog na guhit? Sa ibabaw ng katubigan. Note, walang tatama ang lupa, katubigan. Ngayon, maraming katubigan sa mundo. Saang bahagi itong katubigan na ito? Proverbs chapter 8 verse 27. English Standard Version. When he established the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep. Malinaw ang isa pang description na nasa ibabaw ng malalim na katubigan. At ayon sa mga verses na binasa natin kanina, ito ay nasa point kung saan pumuputok ang araw, sumisikat ang araw, sumisilang ang araw, where morning dawns and evening fades. So magdeduce na tayo, deductive thinking po ito para mabuo natin ang key points. Ito ang nakuha natin. Number 1, ang guhit ay circular. Number 2, ang guhit ay sa pagitan ng east at west. Therefore, galing ito sa north papuntang south. At tandaan, ito ay circular. Number 3, ito ay nasa east kung saan nagpi-fade ang gabi at ang araw ay sumisilang. Number 4, nasa ibabaw ng malalim na katubigan. Ito na ang simplang number 4 ninyo, flat earth. Ang guhit na hahati ng liwanag sa dilim ay circular, hindi siya straight. Ang guhit ay boundary sa pagitan ng east at saka west. Ibig sabihin, ang linya ay magmumula sa north papuntang south dahil hindi mo mahahati ang mundo into east and west kung ang linya ay hindi manggagaling sa north papuntang south. Malinaw po ba? Sige, simulan nyo nang maghanap ng guguhitan nyong katubigan sa flat earth ninyo. Circular po yan na manggagaling sa north to south. Yan ang pang-apat nyong tumbling. Sa pang-5, mag-i-split kayo at sabay untog ng ulo pagdating sa pang-6. Ito na ang simplang number 5. Ang guhit ay dapat nasa malalim na katubigan. Saan yan sa flat earth ninyo? Nasaan yang malalim na katubigan? Tumbling ulit, sabay split. Ito na ang pang-6. Umpog ulo kayo dito. Simplang number 6. Job 26, verse 7. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. Hinatak niya ang north papunta sa empty place. Meaning, hinatak papunta sa empty space. Hindi nyo pwedeng hatakin ang north papunta lang sa gitna dahil hindi naman empty ang gitna ng flat earth. Maliban na lang kung bubutasan nyo sa gitna. Walang ibang paghahatakan ng north kundi pataas. Hindi papunta sa gilid dahil hindi naman sinabing He stretches the north to the south.
para pagilid ang hatak ninyo. Ang sinabi ay, to the empty place. Ang tanging empty place na pwedeng paghilahan ng north ay pataas sa space dahil yun lang ang empty. Nakakaintindi kayo? Ano ang kinalabasan noong hinatek ang north pataas? Globe. Naiintindihan nyo ba ang binabasa nyo? Dahil naging spherical or pabilog ang mundo, kaya maiguguhit nyo na ngayon ang circular, yung boundary mula sa north papuntang south upang hatiin ang mundo into east and west. Hindi nyo yan magagawa sa flat earth. Hala, tumbling ulit, sabay split, untog ang ulo. Ngayon, magre-retaliate kayo sa amin? Reres ba kayo? Ang galing mo, Oferian, mambati ko, sobra kang mang-asar. Aber, ikaw nga, nasaan yung guhit na sinasabi mo? Meron po, merong guhit. Complied ang mga requirements and specifications mula sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Ibalik natin ang description. Number 1, nasa ends of the earth, Isaiah chapter 24 verse 15 hanggang 16. Number 2, may group of islands bago ang guhit, Isaiah chapter 42 verse 10. Number 3, nasa point kung saan naghihiwalay ang dilim at liwanag, meaning between the east and the west, Job 26 verse 10. Number 4, walang tatama ang lupain dahil sa ocean ang guhit, Job 26 verse 10. Number 5, iginuhit sa malalim na katubigan, surface of the deep, Proverbs chapter 8 verse 27. Number 6, nagmumula sa north papuntang south, deduced from Job 26 verse 7 hanggang 10. Number 7, circular, Job chapter 26 verse 10 and Proverbs chapter 8 verse 27. Ang guhit na naghihiwalay ng liwanag at dilim ay ang international dateline. Get a globe and check for yourself. Number 1, nasa ends of the earth ba ang international dateline? Yes. Number 2, may group of islands ba? Yes, 7,100 plus islands. Number 3, nasa point ba kung saan naghihiwalay ang dilim at liwanag? Yes, boundary between east and west. Number 4, walang tatama ang lupain, ang guhit. Yes, walang tinamaan dahil Pacific Ocean po ang dinaanan. Number 5, malalim na katubigan ang dinaanan, surface of the deep. Yes, complied. Pacific Ocean ang dinaanan, very deep. Number 6, nagmumula sa north papuntang south. Yes, nahati ang east at saka ang west. Number 7, circular. Yes, complied. Dahil ang earth ay bilog. Napatunayan na natin yan. Mag-drawing na kayo ng circular line ninyo mula sa north papuntang south. Nahahati sa east and west. Tingnan natin kung anong kalalabasan yan sa inyong flat earth. Pakita nyo sa amin ha. Banlawan na namin kayo para maalis na yung hapdi at kirot. Alam nyo, flat earthers, bago kayo mag-quote ng Bible, magsimula kayo sa History of the Bible series para kahit papano may idea kayo kung paano uunawain ang mga salita ayon sa vocabulary nila noon. Naintindihan nyo po ba? Sa mga laging naghahamon ng debate, lalo ka na, Pastor nanggigigil sa'yo ang isang kasamahan namin. Ito ang message niya sa'yo. Pakinggan mo, Pastor huwag kang magmalaki kahit pa triple doctorate degree ka. Dahil kung naging estudyante lang kita, 5 ang grado ko sa'yo. Iiyak ka during defense kapag ako ang chair of panelist. Ipaulit ko talaga sa'yo ang thesis mo. Wag na dissertation dahil hindi ka aabot doon. Thesis na lang. Sa mga panay ang bati ko sa amin,
kasama na ang mayayabang dyan. Bago kayo maghamon at manira sa amin, siguraduhin nyo munang nagagawa nyo ang multidimensional holographic discernment to understand the dynamics of simultaneously occurring global events across time and space. Ang Biblia ay isinulat ng mga propeta habang ang kanilang consciousness ay nasa multidimensional point of convergence between the spirit and physical world. You name it, Daniel, Isaiah, Zechariah, Ezekiel, and John Revelator, to mention a few. Alam nyo kung nabubuhay lang ang mga taong yan sa physical world natin ngayon, kami ang unang magre-recommend na bigyan sila ng triple doctorate degree honoris causa for their contributions. You need to use the same multidimensional algorithm to understand the writings of these prophets. To simplify, ganito na lang sa Tagalog para maintindihan din ng medyo hindi well-versed sa English. Ganito yan. Kapag kayo ay nagbabasa ng Biblia at ang mga passages, yung mga letters, ay nagiging parang optical illusion, buhay at gumagalaw at nakikita ng inyong diwa, saka mo palang mauunawaan ang tunay na mensahe. Kunti lang ang alam naming may ganyang kakayahan. Isa si Rizal. Pangalawa si Marcos. May kunting ganyan din si Carlos P. Romulo at si Miriam Defensor. Ganyan sila mag-isip. Ganyan umandar ang kanilang consciousness. The rest ng kilala naming madudunong ngayon ay puro linear thought ang gamit na processing. Kumbaga sa technology, analog pa lang yan. So hanggat analog ang gamit nyo, huwag munang maghahamon. Hindi tayo magkaka-level. Pasensya na kung medyo naging mayabang kami, brutally honest lang. Hindi mayabang, brutally honest. Ngayon, from the time na sinimulan namin ang Ophirian Heritage Conservatory Channel, what have we achieved so far na hindi nagawa ng sinuman for thousands of years in the past? Magbigay kami ng example. Deciphering creation, rivers of Genesis, Mosaic calendar, true Sabbath, 2 witnesses. Hindi pa nga namin nasisimulan yung deep time. Yan yung time bago yung let there be light. Ano ba talaga ang nangyari? Centuries past. Ngayon lang din na-decipher kung ano ang nasa likod ng mga obra ni Rizal. Just to name a few. Ang alam ninyo ay kung ano lang yung nakasulat. Pero hindi nyo alam kung paano isinulat ni Rizal at bakit niya isinulat. Ano ang reason niya sa likod ng libro. Kumbaga ikaw ay isang author, bakit ko ito susulatin? Ano ang mga na-experience ko? Ano yung mga nakita ko? Bakit ko ito ay sinusulat na noli me tangere el filibusterismo, etc., etc.? Yun ang hindi nyo alam dahil nakatingin lang kayo sa libro. Behind the working, yung behind the stage, hindi nyo alam. So, paano namin nalaman yan? Again, you have to use multidimensional holographic discernment to discern or understand the dynamics across events, time, and space. At ngayon, boundaries naman ng world territories ang ating binubuksan. You need multidimensional holographic algorithm to do these things. Sa muli, ingat sa mga yapi-yapi theories ng mga Gentiles, lalo na kung ito ay may kinalaman sa inyong biblical na paniniwala. For every single truth, there are hundreds of counter-deceptions. What you see in the surface is not the actual reality. There are uncharted waters in the Bible that remained unexplored. Join our journey. Be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.